I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. Amen, amen. Good morning po. Good morning po sa ating lahat.
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Ayan, good morning po sa ating po mga viewers this morning. I hope na kayo po ay excited muli mula sa ating mapapakinggan. Ayan, good morning po sa ating 5 na viewers this morning. Yan, good morning po. Unang-una nandyan si Ma'am Joyce. Ma'am, good morning po sa inyo. And Ma'am Mayra, Ma'am, good morning po. Ma'am Emilia, yan, magandang umaga po sa inyo dyan, Ma'am. Kay Ma'am Vivian Jaramillo, yan, tinig sila from Cagayan. Good morning po. Kay Sir Salvador Bore, Sir, good morning po. And kay Ma'am Heidi Sanet, good morning, Ma'am. Sir Ariel, good morning, sir. And ganun din sa mga iba na nandyan na hindi po nag-comment, good morning po sa inyo. And I hope tayo po ay, alam niyo po, it is another day, is another blessing from God. Salamat sa Panginoon na tayo po ay muling ginising ng Panginoon. At hindi lang yun, but we will start our day na meron tayong salita ng Diyos. Yan. Meron po tayong devotion. Yan. Alam nyo po na ito po ay blessing. Ano po, naginising tayo ng Panginoon and meron tayong kalakasan. Ano po, at hindi lang yun, kundi meron tayong mapapakinggan na salita ng Diyos. Yan, that is a blessing, mga kapatid. Yan po ang totoong pagpapala. Yan, so, sa ating pong pagpapatuloy, ang ating nga pong pinag-usapan or ating topic is commit to obey God's word. Ay commit to obey God's word. Being committed to be obedient to God's word. And alam niyo po, napakaganda nito ang pinag-uusapan natin dito. Marami po tayong napakagandang narinig mula sa mga ibang hosts ng ating devotion dito. And I hope na mas lalo na nating naiintindihan. Ayan, mas lalo na natin naiintindihan bakit napakahalaga na mag-commit tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ano po? Na bakit napakahalaga na gampanan natin. Okay? And again, when we say commit is to be in an agreement and to take our agreement into action deliberately. Okay? Na gumawa tayo ng kasunduan sa Panginoon, gumawa tayo ng agreement sa Diyos. But when we say nag-commit ka, ay hindi ka lang gumawa ng kasunduan sa Diyos. But meron kang promise sa Panginoon na hindi mo lang prinamis yan, but gagawin mo. Yan, deliberately, continuously, consistently. Okay, kasi madalas ang nangyayari po sa atin bilang isang mga anak ng Diyos, and more specifically, tayo mga young people, high schoolers, ay minsan magaling lang tayo na bumitaw ng pangako sa Diyos. Di ba? Lagi nga natin naririnig. Di ba? Ang pangako na madalas, ang pangako natin, napapako. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Hindi nagagampanan. Di ba? But alam niyo po ba, pwede mangyari yan sa mga pinapangakuan natin na mga tao, nakakalimot tayo, hindi natin nagagampanan. But alam niyo po ba, pag sa Diyos tayo nangako, kinakailangan gampanan natin. Okay? Kinakailangan gampanan natin. Sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, kung maalala niyo sa Ecclesiastes, when thou vowest a vow, and differ not to pay it, sabi ng Biblia, pag tayo ay nangako sa Diyos, at hindi mo naman tutuparin, mas maganda na lamang na hindi ka na lamang nangako sa Diyos. Kaysa naman nangako tayo sa Diyos, pero hindi naman natin gagampanan. Tandaan po ninyo, sa Diyos po tayo nangako at hindi sa tao. Maaring makalimutan natin, pero hindi yan makakalimutan ng Diyos. Di po ba? Diyos ang pinangakuan natin. Ayan. And napakahalaga na pag tayo po ay nangako sa Diyos, nag-commit sa Panginoon, we have to do it. Okay? Kinakailangan i-perform po natin. Bakit? Sa Diyos po tayo nangako. And sa ating topic, in committing to obey God's word, again, when we say obey, it means
nabanggit naman po ko po sa inyo and narinig niyo na po ano ibig sabihin ng obey sa ating pananalita ay pagsunod. Okay? Susundin po natin yung inuutos at syempre, iiwasan natin yung hindi inuutos. Okay? Kung ano po yung pinapagawa sa atin, pag sinabi natin pagsunod, kung ano yung pinapagawa, yun ang gagawin natin. At kung hindi ito pinapagawa, of course, hindi po natin gagawin. Okay? Yan po ang nakapaloob pag sinabi po nating obey. Okay? Or obedience. And sa ating pong pagpapatuloy, sabi ko nga po, why do we have to commit to obey God's word? Bakit po kinakailangan natin sundin ang salita ng Diyos? Because number one, it is God's word. Okay? It is the very word of God. Okay? Ito po ay salita mismo ng Diyos. Ulit po, pag narinig natin itong salita ng Diyos, katulad po nito, meron po tayong devotion. Kami pong mga host natin ninyo dito na nagsasalita, hindi po namin ito salita. Hindi po namin ito katalinuhan. Hindi po namin ito utos sa inyo. Hindi po. Salita po ng Diyos ito. Okay? Narinig natin mula sa ating pastor, mula sa pulpito, may narinig tayo na salita ng Diyos. Nababanggit ng ating pastor, hindi niya po yan salita, hindi niya po yan utos. Kundi yan po ay salita ng Diyos. Okay? Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, kapag hindi natin sinunod yung ating narinig sa ating pastor, hindi po siya yung ating hindi sinusunod. Okay? Pag meron po tayong narinig mula dito, mula sa ating pong mga devotions, at hindi natin sinunod, hindi po yung mga nagsasalita dito ang hindi natin sinusunod. Alam niyo po kung sino ang hindi natin sinusunod? Walang iba kundi ang Diyos mismo. Okay? Wala pong iba kundi ang Diyos. Why? Because it is God's word. Salita po ng Diyos ito. Hindi po namin ito salita. Hindi po ito salita ng mga ginagamit ng Diyos dito. Okay? That's why we have to commit to obey God's word. Because it is the word of God. It is the very word of God. And second, why do we have to commit to obey God's word? Because it will lead us to a righteous life. Okay? It will lead us to a righteous living. Ano po? Kinakailangan natin sundin ang salita ng Diyos. Bakit po? Ito po ang magtuturo sa atin kung paano magkaroon ng kaayusan sa ating pong buhay. Alam niyo po, ang rason kung bakit ang ating pong bansa ay mahirap, magulo, ang unang-unang rason po niyan ay walang iba kundi walang salita ng Diyos. Alam niyo po, ganun rin tayo bilang isang mga anak ng Diyos. Kaya nga, hindi nagtatapos sa tinanggap mo ang Panginoon, ay wala na. Ay, in which yan po ang nangyayari at ang maring iniisip natin, tayo mga karamihan, especially tayo mga young people, na ako, basta tinanggap ko ang Panginoon, basta naniniwala ako sa Diyos, okay na ako. O di po ba? Alam niyo po, hindi natin pwede sabihin dyan at hindi yan nagtatapos dyan. The fact na tinanggap natin ang Panginoon, binigyan tayo ng salita ng Diyos na ito po yung magtuturo sa atin kung paano magkaroon ng kaayusan sa ating pong buhay. Di ba? Lahat po ng tao gusto natin ng maayos na buhay. Lahat tayo gusto natin ng kaayusan sa ating pong buhay. Pero alam niyo po, ang pinakasusi niyan, walang iba kundi yung pagsunod natin sa Diyos. Okay? Wala pong iba kundi yung pagsunod natin sa ating pong mga naririnig mula sa salita po ng Diyos. Okay? It will lead us to a righteous life. And number 3, we must commit to obey God's word because there's blessings in obedience. Alam niyo po ba na ang susi, ano sa Tagalog ng blessing? Nakalimutan ko. Pagpapala. Ang susi ng pagpapala ay walang iba kundi pagsunod. Okay? We must commit to obey God's word. Why? Because there is blessings. There's blessings, mga kapatid, sa pagsunod. Not only blessing, but blessings. Alam niyo po ba, maraming pagpapala ang Diyos sa atin kung tayo po ay magkukumit na sundin ang Panginoon. Buksan po natin ating Bibles in Deuteronomy chapter 11.
in verse number 27 to 28. Yan. Or let's start from verse number 26 hanggang 28. Ayan, there's blessing in obedience. Ayan. Maraming pagpapala po ang Diyos pag tayo po ay magiging masunurin. Kung tayo po ay magko-commit na tayo po ay maging masunurin sa Panginoon. Okay, basahin natin. Deuteronomy chapter 26 to verse number 28. Verse 26, ready, read. Behold, sundan nyo. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. Verse 27, a blessing if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And in verse number 28, and a curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. Okay? So makikita po natin dito, sabi ng verse number 26, sabi ng Panginoon, behold, I set before you this day a blessing and a curse. Alam niyo po ba na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, meron nakaset? It is that there will be, it is either blessing or a curse ang pipiliin natin. It is our decision, mga kapatid, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, nakasalalay sa ating pong desisyon kung ano yung matatanggap natin. It will be blessing or a curse. And syempre, bilang mga anak ng Diyos, bilang normal na tao, ang pipiliin natin is blessing. Ang pipiliin natin ay pagpapala ng Diyos. Kung matino kang anak ng Diyos, pinili mo yung curse, hindi ka matino. Di ba? Pero tayo, normally, pipiliin natin is pagpapala. Di ba? No, ang pipiliin natin ay blessing ng Panginoon. Di po ba? When we say blessing, it means, unang-unang meaning ng blessing is prosperity. Okay? Ano po ibig sabihin ng prosperity? It means kasaganaan, kaunlaran, or tagumpay. Sino po ang aayaw sa tagumpay ng buhay? In which, ito nga po ang gustong-gusto nating maabot. Di po ba? Tagumpay. Kasaganaan ng buhay. Di ba? Kaunlaran ng buhay. Alam niyo po ba na yan ay ino-offer ng Diyos sa atin? Kung, sabi ng Bible, a blessing if, kung ano ang gagawin po natin, if ye obey the commandments of the Lord your God. Commandments, ito po yung mga kautusan ng Diyos. Therefore, mga kapatid, pag tayo po ay magko-commit na sundin ang Panginoon, there is prosperity. Andun yung tagumpay. Andun yung kaunlaran. Andun yung kasaganaan. And tignan po natin dito sa Deuteronomy chapter 29 in verse number 29. Para makita po natin mismo na sa pagsunod ay nandun ang kasaganaan. Andun ang kaunlaran, mga kapatid. Deuteronomy chapter 29 in verse number 29. Okay. Sabi po ng Bible, the secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our... Wait lang. Mali Wait lang. Kamali po ata ako sa naisulat natin na verse. Pero anyway, dito na lang tayo sa Joshua. Yan, Joshua chapter 1. In verse number 7 to 8. Joshua chapter 1 in verse number 7 to 8. Yan, very familiar po ito sa atin. Ano po? Joshua chapter 1 in verse number 7 to 8. Yan, ano po sabi ng Bible dito? Verse 7, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all which Moses my servant commanded thee.
Okay? Sabi ng Bible, turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Ano pong pangako ng Diyos sa atin? We will prosper whithersoever we shall go. Okay? Sasagana ang buhay natin kahit saan tayo pumunta. Oh. Paano po mangyayari yun? Kung ating pong susundin yung salita ng Diyos. Okay? Therefore, mga kapatid, saan man tayo mapunta, pero kung kung tayo po ay marunong sumunod sa salita ng Diyos, pagpapalain tayo. Okay? Merong kasaganaan. Merong tagumpay, mga kapatid. Kaya nga po, a prosperous life is attained through a committed life in obeying God's word. A prosperous life is attained. Ito po lamang ay matatamo natin, maaabot natin through a committed life in obeying God's word. If we will commit to obey God's word, mga kapatid, we are committing ourselves to a prosperous life. Kung tayo po ay magko-commit sa Diyos na sundin ang bawat naririnig natin na kanyang salita, ito po ang magdadala sa atin sa matagumpay na buhay. And in verse number 8, sabi ng Bible, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Yung salita ng Diyos, sabi ng Biblia, kinakailangan hindi to hihiwalay sa ating bibig. Therefore, mga kapatid, especially tayo mga young people, high schoolers, alam nyo, napakaganda na wag nating ihiwalay sa ating bibig. Ibig sabihin, anumang lalabas sa ating bibig, anumang pananalita meron tayo ay walang iba kundi merong salita ng Diyos. Makikita na meron tayong Diyos. But thou shalt meditate therein day and night. Di ba? Anumang meditation natin, umiikot sa ating utak, araw at gabi, walang iba kundi salita ng Diyos. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Di ba? Paano natin masusunod ang salita ng Diyos? Kinakailangan, sabi ng Biblia, hindi to hihiwalay sa ating pananalita. At hindi to mawawala sa ating isip. And pag ating pong sinunod ang salita ng Diyos, pag ating ginampanan yung ating mga napapakinggan, sabi ng Bible, for then thou shalt make thy way prosperous. Di ba? Oh. Sasagana ang ating buhay. And then thou shalt have good success. Di ba? May maayos na tagumpay. Alam nyo sa mundo, meron pong success. But, alam nyo po, ang binibigay na, ang in-offer ng Diyos sa atin kung tayo ay susunod sa Kanya salita, good success. The world may have success, but it is not good success. Maraming nagsasabing tumagumpay sila sa kanilang buhay. Bakit? Mayaman. May posisyon sa buhay. Mataas ang pinag-aralan. But, tignan natin yung buhay, ang gulo. Diba? Therefore, it is not good success. Pero alam niyo po, ang ino-offer ng Diyos sa atin, it is a good success. Okay? Matinding kasaganaan po ito. At ito lamang ay matatamo natin if we will be committed to obey God's word. There is blessings in obedience. There is prosperity. And not only prosperity, but when we say blessing, is nandun yung praise ng Diyos. Blessing means praise of God. Okay? Praise or commendation, upload ng Panginoon. Biruin natin, nandun yung parangal ng Diyos. Nandun yung pagkakilala ng Diyos sa atin. Nandun yung pabor ng Diyos sa atin kung tayo po ay matututong sumunod sa Panginoon. Di ba? Kikilalanin ka ng Diyos. Tignan po natin sa James chapter 2 in verse number 23. Meron tayong mga examples dito na sila ay kinilala ng Diyos. Okay? Sila ay kinilala ng Diyos. Bakit? Sila ay naging masunurin sa salita po ng Diyos. In James chapter 2, in verse number 23, ito po ay tumutukoy kay King David, kay Abraham. Okay? Ano po ang title ng Diyos kay Abraham? Ano po yung pagkakilala ng Diyos kay Abraham?
ano yung parangal ng Diyos kay Abraham. In James 2 verse 23, sabi ng Bible, "And the scripture was fulfilled, which saith, Abraham believed God, and was imputed unto him for righteousness." And ano yung title ng Diyos sa kanya? Ano yung tawag ng Diyos sa kanya? "And he was called the friend of God." Ang Diyos po ang nagbigay ng title na ito. Ang Diyos ang kumilala kay Abraham na ito. Ano po ang pagkakilala ng Diyos kay Abraham? A friend of God. Kaibigan ng Diyos. Diba? Kung tayo ang tatanungin, diba? Do we have that kind of title na pwedeng maibigay ng Diyos sa atin kung tatanungin natin ang Panginoon? Diba? Kilala po tayo ng Diyos. Sino man ang unang-unang nakakilala sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. And ang tanong, masasabi rin po kaya ng Diyos ito sa atin? That we are His friend, na tayo po ay kaibigan ng Diyos? Maganda na marami tayong kaibigan. Pero alam nyo, na pinakamaganda pong goal natin, yung tayo po ay maging unang-unang kaibigan natin ay walang iba kundi ang Diyos. And alam nyo po, mangyayari lamang ito if we will be obedient to God in His Word. Katulad po ni Abraham, mga kapatid. He was called a friend of God by God Himself, mga kapatid. Ano? Ang Diyos mismo ang tumawag sa kanya. Hindi lang si Abraham, si David. In 1 Samuel chapter 13 in verse number 14. 1 Samuel chapter 13 in verse number 14. Ano po sabi ng Bible dito? "But now thy kingdom shall not continue. The Lord hath sought him a man after his own heart. And the Lord hath commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee." Kausap po ni Samuel si Saul na hindi na magpapatuloy ang kanyang paghahari. But, merong ilalagay ang Diyos na sabi ng Bible, it is a man after God's own heart. And wala pong ibang tumutukoy dito kundi si King David. Okay? Si King David. It is God's praise to King David. It is God's commendation to King David. And kung tayo po ang tatanungin, masasabi rin kaya natin, nasasabihin ng Diyos sa atin that we are a man after God's own heart. Di ba? Tayo ay tao na nasa puso ng Diyos. Di po ba? Alam niyo po, hindi po imposibleng makuha natin ito if we will be obedient to obey God's word. Okay? In Matthew chapter 25, in verse number 21. Matthew chapter 25, in verse number 21. Okay? Again, blessing po ang pinag-usapan natin. And it is a blessing na tayo po ay kikilalanin ng Diyos na patulad ng mga pagkakilala ng Diyos sa mga taong ito. Matthew chapter 25 in verse number 21. Ito po yung parable of the 5 talents. Ayan, 5 talents ba ito? Or yung mga servants. Okay? In verse number 21, sabi po ng Panginoon, "His Lord said unto him, Well done." And ano po yung title na binigay ng Lord dito sa servant na ito? "Thou good," mabuti, and faithful, matapat, faithful servant. "Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord." Okay? Verse 23, "His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord." Okay? Alam niyo po, blessing ng Panginoon, nasasabihin sa atin that we are a good and faithful servant. And masasabi po kaya ito ng Diyos sa atin kung hindi naman natin sinusunod ang kanyang salita? Di ba? Marami pong utos ang Diyos sa atin. For example na lamang ay yung pagpunta natin sa simbahan. That we must not forsake the assembling of ourselves together. O tayo mga kapwa-kayang people, high schoolers, alam niyo ba, utos ng Diyos sa atin na bawat pananambahan ay hindi natin dapat ipagpapaliban. Dapat hindi natin babaliwalain.
Pero, kung hindi natin susundin, kung hindi natin pipiliing sundin, at babaliwalain natin ang bawat pagpunta natin sa simbahan, o sasabihin kaya ng Diyos sa atin that we are a good and faithful servant? Of course, hindi. Pero mga kapatid, kaya nga tinuturuan po tayo, mga kapakayang people, that we have to commit to obey God's word. Bakit? Alam nyo ba, there is blessings in obedience. There is prosperity. There is praise, commendation. Nandun yung upload ng Panginoon sa atin. Nandun yung pagkakilala, yung parangal ng Diyos sa atin. Di ba? Sabi ng Bible, thou good and faithful servant. O kung susundin natin ang mga narinig natin, hindi malayo na masasabi rin ng Panginoon sa atin ito. The best praise that we can ever receive if we will be committed to obey God's word is the praise of God. Maaring hindi man tayo kinikilala sa mundong ito sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. Pero alam niyo po ba na sabi ng Biblia, kilala ka ng Diyos. Nakikita ka ng Panginoon. Hindi man tayo i-recognize sa mundong ito sa ating faithfulness sa pagpunta sa church. Hindi man po tayo i-recognize na mundong ito sa ating faithfulness in our ministries. Hindi man po tayo i-recognize, kilalanin, purihin ng mundong ito in our winning souls, in our soul winning, sa ating pong pagdadala ng tao sa mundong ito. Pero tandaan po natin, nakatingin ang Diyos sa atin. And someday, kung tayo po ay faithful, naging committed tayo in obeying God's word, sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, thou good and faithful servant. And it is a blessing, mga kapatid. Yan ay pinakadakilang blessing na matanggap natin yung parangal ng Panginoon. And when we say blessing, not only it is prosperity, not only that we have the praise of God, but blessing is, when we say blessing, it means a gift, a present, regalo. And alam niyo po ba, na ang pinakadakilang regalo na natanggap natin, it is the blessing of eternal life. The blessing of eternal life. In 2 Corinthians chapter 9, in verse number 15. 2 Corinthians chapter 9, verse number 15. Sabi po ng Bible, thanks be unto God for His unspeakable gift. Diba? Alam niyo po ba na isa dapat sa pinapasalamatan natin sa Panginoon is our unspeakable gift. And what is this gift, mga kapatid? The gift of God, which is eternal life. Everlasting life. Ito po yung unang-unang blessing na tinanggap natin mula sa Panginoon. The gift of eternal life. Diba? Buhay na wala hanggan sa langit. Ito po ay pinakadakilang blessing, mga kapatid. Bakit? Hindi na tayo mapapahamak sa impyerno eh. Diba? Nung narinig natin yung salita ng Diyos na kinakailangan tanggapin natin ang Panginoon Kristo at kinakailangan magsisitay na ating kasalanan para tayo ay magkaroon ng buhay na wala hanggan sa langit. Alam niyo anong ginawa po natin? We obeyed. And upon obeying that, nagtamo po tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Matthew chapter 5, in verse number 11 to 12. Okay. 5 verse number 11 to 12. Sabi ng Bible dito, blessed are ye when men shall revile you and persecute you. Diba? Blessed are ye, sabi ng Panginoon. We are blessed when men shall revile us and persecute us, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad. Okay? Why? For great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Alam niyo po ba na sabi ng Bible, and all that will live godly shall suffer persecution. Di po ba? All that will live godly shall suffer persecution. Normal po sa ating mga anak ng Diyos na may persecution. May pagsubok, mga kapatid. Bakit?
ang ginagawa natin ay hindi, tawag dito, maaring mga nasa labas ay hindi nila ito gusto. Okay? But, alam niyo po, nang sabi ng Biblia, great is our reward in heaven. May reward ang Diyos sa atin. May gift ang Diyos sa atin. May parangal ang Diyos sa atin na nag-aantay kung tayo po ay magiging masnurin sa Kanya. Kung tayo po ay magiging committed to be obedient to God's Word. Colossians chapter 3 in verse number 24. Colossians chapter 3, or simulan po natin sa verse number 23. Sabi ng Bible, and whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward. Meron pong reward. Reward of inheritance. Why? For ye serve the Lord Christ. But in verse number 25, but he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. Okay? So, ang sabi po ng Bible, there is no respect of persons. Walang pinipili ang Diyos, mga kapatid. Kung hindi natin sinunod ang Panginoon, curse ang matatanggap natin. Okay? Kahit sino pa tayo, kahit gaano pa tayo katalino, gaano mang yaman tayo, pero kung wala tayong pagsunod sa salita ng Diyos, hindi po namimili ang Diyos, mga kapatid. Kung hindi tayo sumunod, it is a curse. But if we will obey, ano po sabi ng Bible? We will receive a reward. We will receive blessings, mga kapatid. Merong pagpapala ang Diyos. Merong parangal ang Diyos sa atin. Kung tayo po ay susunod sa Kanya, may regalo ang Diyos sa atin. Kung tayo po ay magiging committed to be obedient to God's Word. Another verse in Revelation chapter 22. Last book ng Bible. Revelation 22 in verse number 12. Sabi ng Bible, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according his work shall be. Okay? May pagpapala po ang Diyos sa atin. And sabi ng Biblia, ito ay bibigay ng Diyos ayon sa ating mga ginawa. So mga kapatid, kung tayo ay naging committed sa pag-obey sa salita ng Diyos, may pagpapala po tayo nag-aantay sa atin mula sa Panginoon. Okay? Merong gift, merong present, merong reward ang Diyos sa atin. Okay? The only gift that is sure, it is eternal. It can never be taken away from us. It will never fade. Wala pong iba yung gift ng Diyos na nag-aantay sa atin. Okay? Wala pong iba kundi yung reward ng Diyos na nag-aantay sa atin. And all these things will be obtained by being obedient. By being obedient to God's Word. There are blessings, mga kapatid. There's blessings. There's prosperity. There's praise. Commendation na manggagaling sa Diyos. There's a reward. There's a gift. And not only that, but when we say blessing po, is a treaty of peace. Okay? Merong kapayapaan. Diba? Ano po sabi ng Proverbs chapter 3 in verse number 1 to 2? Alam niyo po ba? Lahat ng tao ay naghahanap ng kapayapaan ngunit hindi nila matagpuan. Pero alam niyo po ba na ito ay binibigay na ng salita ng Diyos kung atin pong susundin? Proverbs chapter 3 in verse number 1 to 2. Sabi ng Bible, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Okay? Gampanan natin yung mga inuutos ng Diyos. Bakit po? Anong maibibigay ng salita ng Diyos sa atin kung ito po ay susundin natin? Length of days. Diba? Madadagdagan yung araw ng ating pamumuhay. Long life. Diba? Mahabang buhay. And peace shall they add to thee. Therefore, mga kapatid, if we will be committed to obey God's Word, sabi ng Bible, length of days, long life,
peace ang idadagdag sa atin neto ng ating pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya nga kung magiging masunurin lamang po tayo sa Diyos, mga kapatid, dito po tayo makakatagpo ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Alam niyo po, sa mundong ito, hindi tayo makakahanap ng kapayapaan na katulad sa kapayapaan na ino-offer ng Diyos sa atin if we will be obedient sa ating pong mula po sa ating pong naririnig na salita ng Diyos. Real or true peace will only be found in the Lord Jesus Christ. Okay? Ang kapayapaan po ng buhay, katahimikan ng buhay, ay matatagpuan lamang natin sa Panginoon. Maraming tao po, mga kapatid, na natamunan nila lahat ng bagay sa mundo ito. Nasa kanila na lahat. Pero bakit naghahanap pa rin sila? May hinahanap pa rin sa kanilang buhay. May kulang pa rin sa kanilang buhay. Bakit hindi sila makahanap ng kapayapaan? Magulo pa rin ang buhay. Bakit po? Wala silang salita ng Diyos. And, alam niyo po mga kapatid, nandito na po sa harapan natin. Nasa sa atin na lamang po kung atin pong susundin ang ating pong mga napapakinggan. That's why number 3, we must commit to obey God's word. Why? Because there's blessings in obedience. Andun po ang pagpapala ng Diyos kung tayo po'y susunod. Andun ang kasaganaan, kaunlaran ng buhay. Okay? Andun yung pagkakilala ng Diyos sa atin. May reward ang Diyos sa atin na nag-aantay. At merong kapayapaan na tunay sa pagsunod sa salita ng Diyos. Okay? That's why a committed Christian is an obedient Christian. An obedient Christian is a blessed Christian. Kung tayo po ay committed sa Panginoon, kinakailangan matutunan natin na sundin yung ating pong mga naririnig. At pag tayo po ay naging masunurin mula sa ating pong mga naririnig, ay tayo po ay ibibless ng Panginoon. Tayo po ay pagpapalain ng Diyos. And sabi ko nga po, sino nga ayaw sa pagpapala? Sino ang aayaw sa prosperity? Sino ang aayaw sa reward? Sino po ang aayaw sa peace? Sino ang aayaw sa praise na nagbumula mismo sa Panginoon? Lahat po tayo ay gusto natin dyan. And alam niyo po ba na ang blessing na atin pong matatanggap ay magmumula lamang po yan sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. Okay? Yung pinag-usapan po natin dito na blessings is not material. Because blessings are not just material. But there's more in eternal blessings. Alam niyo po ba na ang pinakamagandang blessings ay hindi lamang itong material? Hindi lamang po yung, of course, blessing po na namumuhay tayo na araw-araw ay nakakakain tayo. Meron po tayong naidadamit. Okay? Meron po tayong tirahan. Those are blessings from God. But let me tell you, brethren, that there is more blessings in eternal things. Mas maraming at mas matindi pang blessing ang ino-offer ng Diyos sa atin. Why? Because it is eternal. It can never be corrupted, mga kapatid. Hindi masisira ng tao. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, it is eternal. Ito ay magpakailan-kailan pa man. It is sure. Sigurado pag ang Diyos ang nangako ng pagpapala ng blessing sa atin, hindi kailanman yan mapapako at hindi kailanman makakalimutan ng Diyos sa atin. It can never be taken away from us. Hindi kayang kunin ng sino man sa mundong ito ang blessing ng Diyos na ibibigay sa atin kung tayo ay pipiliin natin na sundin ang kanyang salita. It will never fade. Diba? Tayo, pag nakatanggap po tayo ng gift, yung mga natanggap natin na gift nung December, di ba? Nung December, bago yan. Pero ngayon, syempre luma na. Di ba? Yung mga damit natin na natanggap natin noon, ngayon luma na. Pero alam niyo po ba na yung gift, yung reward na ino-offer ng Diyos sa atin ay hindi luluma.
Why? Because it is eternal. It is from God Himself. Kaya nga po mga kapatid, we must commit to obey God's word. Why? Because ito ay salita ng Diyos. Number one, it is the very word of God. And second, it will lead us to a righteous life. Ito po ang magdadala sa atin sa matuwid na buhay. Ito po yung magdadala sa atin na pinakamaayos na buhay. And sabi ko nga po sa inyo, ang pinakamaayos na buhay, ang basehan natin sa pinakamaayos na buhay ay yung buhay na meron kang Diyos. And number 3, we must commit to obey God's word because there's blessings in obedience. Diba? Maraming pagpapala ang Diyos sa taong masunurin sa salita ng Diyos. But, ano naman po ang mangyayari sa atin kung hindi tayo magiging obedient sa salita ng Diyos? Balikan po natin yung ating verse. Deuteronomy chapter 11. Deuteronomy chapter 11. In verse number 27, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And ano naman po yung kabaliktaran? And a curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. Okay. Kaya po maraming napapahamak na anak ng Diyos. Bakit po? Pinili natin na mapahamak. Kaya tayo po ay napapahamak. Hindi po yan dahil masama ang Panginoon, but pinili natin na mapahamak tayo. Dahil sabi ng Biblia, it is a curse if we will not obey. Kaya nga kung bakit po minsan ay napapahamak tayo, tanungin natin yung ating sarili, naging masunurin ba ako sa aking mga naririnig na salita ng Diyos? Diba? Tayo, mga kapukayang people, bakit ngayon ay napapahamak ka? Maraming problema sa iyong buhay. Diba? Pag-aralan mong maigi kung ikaw ba talaga ay sumusunod sa iyong napapakinggan na salita ng Diyos. Diba? Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na sa bawat pananambahan ay nandito tayo. Huwag natin ipapapaliban yung ating pagpunta sa simbahan. Ang tanong, every church services, nandyan ba yung pagsunod mo na nag-a-attend ka? At hindi natin pinagpapalit sa anumang bagay? Diba? Sunday na Sunday, imbis na nasa bahay sambahan, saan ka pumunta? Maaring nag-outing, diba? Nag-swimming, gumala sa kung saan-saan. Kung napahamak ka, diba? Sino ang sisisihin mo niyan? Pero pinili mo yan. Diba? May narinig na po tayo na nasalita ng Diyos. Kinakailangan, ang involvement natin ay dapat nasa simbahan, pero pinili natin na mag-involve sa ibang bagay. And napahamak tayo. Sino po ang sisisihin natin? Alam niyo po ba na hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos? Bakit po? Meron na tayong narinig na ang sabi ng Panginoon, blessing kung tayo ay susunod. Pero kung hindi ka rin susunod, curse rin naman. Ang nangyayari kasi sa atin, tayo mga young people, di ba? Gusto natin ng blessing pero ayaw nating sundin yung ating mga naririnig na salita ng Diyos. Di ba? And in which hindi po yun pwede mangyari. Okay? Bakit? Ang susi lamang ng blessing, ang susi sa pagpapala, ay walang iba kundi pagsunod. Okay. Sabi natin, ang hirap kasi sumunod Pero alam niyo po ba na mas mahirap mapahamak? Di ba? Mas madaling sundin na lang natin yung ating naririnig na salita ng Diyos kaysa mapahamak tayo. Di ba? That's why it is very important, mga kapatid, napakalaga po talaga ng ating pinag-usapan. To be committed in obedience to God's word. Especially tayo mga high schoolers, mga young people. Diba? Napakalaga na maging masunurin tayo sa ating mga naririnig. Mula sa pulpito. Mula sa preachings na ating napapakinggan. Kinakailangan sundin natin yan. Narinig natin. Diba? Katulad do Sunday. Diba? Soul winning. Diba? Narinig natin na napahalaga talaga na magkaroon tayo ng puso sa iba. Kinakailangan natin mag-share ng salita ng Diyos.
O narinig na natin na kinakailangan mag-share tayo ng salita ng Diyos sa iba. Kaya dapat gampanan natin. O, narinig natin na pinakamagandang buhay ay yung buhay na meron kang involvement sa Panginoon. Anong dapat magandang decision natin? Susundin ko ito. Narinig natin na sa bawat pananambahan ay mahalaga. Kung paano natin pinapahalagan yung pagpunta sa church na Sunday morning, ganun din rin ng afternoon, ganun rin ng Wednesday and Saturdays. Ano dapat natin gawin? Sundin natin. And, mga kapatid, if we will commit na maging obedient mula sa ating naririnig na salita ng Diyos, ano po uli ang magiging resulta? Blessings. Amen? We must commit to obey God's word because there's blessings in obedience. Again, yung blessings po na ito ay not only material, but spiritual. Eternal, mga kapatid. Material, pwede pong mawala yan, pwedeng masira. Temporary lamang po yan eh. Pero alam niyo po yung pinakamagandang blessing sa atin bilang isang mga anak ng Diyos ay yung eternal blessings. Okay? Yung blessing na ikaw ay ginagamit ng Panginoon. And someday, ay merong parangal ang Diyos para sa atin. Yan po ang pinakamagandang blessing na matanggap natin. At yan po ay matatanggap lang natin if we will be committed to obey God's word. Okay? Kung tayo po ay magiging obedient sa salita ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ako po ay naniniwala na meron po ulit tayong natanggap mula sa ating narinig na salita ng Diyos. Kaya nga mga kapoyan people, di ba? Parang yung nakikinig na yung people dito mga taga-ibang church eh. Maliban sa mga live audience natin dito. Kaya nga po, I hope na tayo po ay na-bless muli sa ating narinig na salita ng Diyos. It is very important mga kapatid na mag-commit po talaga tayo na maging masunurin mula sa ating mga narinig na salita ng Diyos. Ano po? I hope na tayo po ay na-bless at meron pong narinig natutunan mula po sa ating pag-uusap. And of course, meron tayong mga live audience dito and kanila rin namang isi-share yung kanilang mga napakinggan. Ayan. Ano yung mga narinig nila sa umagang ito, ano yung kanilang mga natutunan. Kaya pakinggan rin naman natin sila. Ayan. And maraming salamat. Amen, Ma'am Sai. Good morning po sa inyo. And kay Sir Jun. And sa mga full-time staff dyan sa Santa Maria. Yan, good morning po sa inyo. Thank you po sa inyong pakikinig. Yan, sige. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay pag hindi natin sinunod ang Diyos ay mapapahamak tayo. At pag sumunod tayo sa Panginoon ay marami tayong pagpapala. Yun lang po. Morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay dapat po lahat po ay sa Diyos po tayo mangako at hindi po sa tao at sasagana po ang ating buhay kapag tayo ay sumunod sa Panginoon at we must not forsake the assembly of our Lord Jesus at the best prize that we receive is the eternal life at dapat po meron pong parangal ang Panginoon sa atin. At kapag susunod po tayo sa Panginoon, magiging payapa po ang ating buhay at ang payapa po na buhay natin kapag may Panginoon po tayo. No? Amen. Ang natutunan ko po ay pag hindi natin sinunod ang salita ng Diyos, hindi rin po natin sinusunod ang Panginoon at ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng maayos na buhay at Amen. Pag nag-commit tayo na sumunod sa salita ng Diyos, nandun po ang tinatawag natin na blessing. At kapag sumunod po tayo sa salita ng Diyos, yun ang madadala natin sa matagumpay na pamumuhay at ang katahimikan ng buhay ay nasa salita ng Diyos. Yun lang po. Ang natutunan ko naman po ay kapag nag-obey po tayo, kailangan po natin pag sumunod tayo sa Panginoon, mayroon tayong pagpapala ng dumating sa atin at
natutunan ko po is, kung hindi po tayo sumunod sa Panginoon, tayo po ay mapapahamak. Kung susunod naman po tayo, dun po tayo hindi mapapahamak. Then, meron po. Ano? Sige. Tuloy mo. Tapos, kung Si Nonoy. Tunan ko po ay maraming pagpapala pag sumunod po tayo sa salita ng Diyos at pag sumunod tayo sa mga narinig natin na salita ng Diyos ay tayo po ay magkakaroon ng magpapala at pag di po tayo sumunod ay blessing pang matatanggap ay curse pang matatanggap natin. Ang tunan ko po ay dapat mag-commit po tayo na mali ng Panginoon at dapat sumusunod po tayo sa Panginoon para may blessing po tayo. Pag sumunod po tayo sa Panginoon, tuloy na po yung blessing na darating sa atin. At pag sumunod po tayo sa Panginoon, magiging blessing rin po tayo sa iba. At dapat hindi tayo maging dapat nagko-commit tayo sa mga commitment sa church para hindi natin makuha yung curse ng Panginoon sa atin. Yun lang po. Okay, so I hope tayo po ay na-bless again sa umaga pong ito. Thank you po sa lahat na nakinig. Ilan yung viewers natin dyan? 21 viewers. Yan. Thank you po sa inyong lahat. Yan, Ma'am Heidi, thank you rin po. Brother Erwin Vargas. Yan, amen. Good morning sa iyo dyan. Bira, buhay ka pa pala. Yan, si Ma'am Agapita Amlos. Yan, thank you. Thank you po, ma'am. Kay Brother Harold. Bira si yan, Harold talaga. And sino pa, sir? Si Ma'am Mercy Cacho. Amen po. Thank you po, ma'am. Sino ba? Si Ma'am Beth. Yan, thank you rin po, Ma'am Beth. Yan, kila Ma'am Sai dyan. Sila Sir Jun. Christian Bible Baptist Church, saan yan? Kila Sir Noli. Yan, Sir Noli, good morning po. Thank you po. And Sir Ariel. Yan, si Nanay Modesta. Yan, thank you rin po, ma'am. Amen po. Ma'am Geraldine. And ma'am, good morning po. Kamusta po kayo, ma'am? And sabi ni Sir Ariel, amen. Thank the Lord Jesus Christ for the eternal life. Amen, sir. Si Sir Gilbert Hofer, good morning din po, sir. Thank you po sa inyong pakikinig. Alright, so, ayun. Yan. Sa mga hindi po nag-comment, hindi ko man po kayo nabati, pero andyan po kayo. Maraming salamat pa rin po sa inyo pong pakikinig. And I hope na kayo po ay na-bless. Tayo po lahat ay merong blessing na narinig mula po sa ating pong topic sa umaga pong ito. Salamat po sa inyong pagsubaybay po sa ating pong programa. At sa ating pong pagtatapos, tayo po muna ay magwawakas sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat Panginoon mula po sa kanina sa inyo pong paggising sa amin. Salamat po sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po. At salamat dahil kami po ay ginising ninyo na merong kalakasan. Hindi lang po yun, Panginoon, kundi ginising niyo po kami at umagang-umaga ay meron po kaming salita ng Diyos na naririnig mula po sa inyo. Dinadalangin po namin, Panginoon, na ito pong mga narinig namin ay magampanan namin. Dahil meron pong blessing, Panginoon, sa pagsunod po sa inyo pong salita. Kaya turuan niyo po kami na maging masunurin mula po sa amin pong narinig. Dahil andun po ang inyo pong pagpapala, Panginoon, pag kami po ay magiging masunurin. At patuloy niyo pong i-bless, Panginoon, itong mga nagmamahal sa inyo pong salita na patuloy na sumusubaybay sa programa po ng ating pong simbahan po, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa buong maghapon, yung mga
Magtatrabaho po, Panginoon, mga pupunta po sa schools, ay kayo po mag-iingat po sa kanila. At patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Patuloy po kayo na maitaas sa buong maghapon po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. And God bless po muli sa bawat isa po sa atin. Maraming salamat po. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.